Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. I-discuss po natin ang rules ng libel both against private individuals and against public figures. Ganito po kasi yan. Sa ating saligang batas, meron po tayong tinatawag na freedom of speech o kalayaan sa pananalita. Pero hindi po nanganghulugan na pwede na lang natin siraan sa publiko ang ating kapwa. Our freedom of speech is not absolute, meaning it has limitations. Kung nakakasira na po sa reputasyon ng isang tao ang pinagsasabi mo sa social media, then pwede po kayong makasuhan ng cyber libel. Ano ba ang mga mapanirang pahayag na kinoconsider na libelous sa ating batas? Number 1, imputation of a crime o krimen. For example, nag-post si Pedro sa Facebook kung saan sinabi niyang hinalay ni Juan si Maria. Nakakasira po ito ng reputasyon dahil baka maniwala ang mga nakabasa sa post na talagang rapist si Juan. Number 2, imputation of a vice o bisyo. For example, pinagkakalat ni Pedro sa kanilang group chat na gumagamit ng shabu si Juan. Again, nakakasira ito ng reputasyon dahil baka maniwala ang mga nasa group chat na talagang gumagamit ng illegal na droga si Juan. Number 3, imputation of a defect o depekto. For example, sa YouTube video ni Pedro, nilalait niya si Juan at pinagtatawanan niya ang kapansanan nito. Sinasabihan niyang pilantod, pilay at kung ano-ano pang kasiraan. Libelous po ito dahil pinapahiya ni Pedro si Juan sa ibang tao dahil sa kanyang kapansanan. Number 4, imputation of an act, meaning kilos o gawain. For example, nag-post si Pedro sa Facebook na nagbebenta ng peking produkto si Juan. Libelous ito dahil nakakasira ito sa reputasyon ni Juan bilang isang negosyante. Number 5, imputation of an omission o pagkukulang. For example, sa isang live stream sa YouTube, inaakusahan ni Pedro si Juan na hindi ito nagbibigay ng sustento sa kanyang anak. Libelous po ito dahil nakakasira ito sa reputasyon ni Juan bilang isang ama dahil pinalalabas ni Pedro na irresponsabling ama si Juan. Number 6, imputation of a condition, meaning kalagayan. For example, pinagkakalat ni Pedro sa social media na may sakit sa pag-iisip si Juan. Libelous po ito dahil pinalalabas ni Pedro na hindi isang normal na tao si Juan. Number 7, imputation of a status o katayuan. For example, pinagkakalat ni Pedro sa social media na kabit si Maria ng isang politiko. Libelous po ito dahil pinalalabas ni Pedro na isang immoral na babae si Maria dahil pumatol ito sa may asawa. And number 8, imputation of a circumstance o pangyayari. For example, pinagkakalat ni Pedro sa social media na nakita niya si Juan na pumasok ng motel kasama ang isang babae na hindi niya asawa. Libelous din po ito dahil pinalalabas ni Pedro na hindi matinong asawa si Juan. Fiscal, paano naman kung totoo talagang rapist, gumagamit ng droga, pilantod, pilay, nagbebenta ng peking produkto, irresponsabling ama, may sakit sa pag-iisip o hindi matinong asawa si Juan? O isang kabit si Maria? Makakasuhan pa rin ba ng libel si Pedro? Hindi porket totoo ang isang bagay ay kailangan na itong malaman ng publiko. May mga pribadong bagay na itinatago ang mga tao to avoid social embarrassment. Therefore, hindi po excuse na ikalat mo sa social media ang mga bagay na ikasisira ng isang tao kahit na ito ay totoo. Kung ikinalat mo lang yon para manlait, manira at ilagay siya sa kahihiyan, meaning wala kang good motives and justifiable ends kung bakit mo nilathala ito, magiging libelous pa rin kahit na totoo. Truth therefore is not a defense unless it was made with good motives and justifiable ends. For example, nagalit si Pedro kay Juan dahil hindi pa nababayaran ni Juan ang utang nito kay Pedro. Sa galit niya kay Juan, nag-post si Pedro sa kanyang Facebook account kung saan sinulat niya na, "Hoy Juan, magbayad ka ng utang mo. Pilay ka na, hindi ka pa marunong magbayad ng utang." Question, libelous ba ang sinabing ito ni Pedro laban kay Juan? The answer is yes, libelous po.
Kahit na totoo talagang pilay si Juan, walang good motive and justifiable end si Pedro sa pang-iinsulto niya sa disability ni Juan. Dahil ang pagiging disabled ni Juan ay walang kinalaman sa hindi pagbayad ni Juan sa utang niya kay Pedro. Masasabi nating ang tanging layunin lamang ni Pedro ay ipahiya si Juan sa mga tao dahil sa galit niya kay Juan. Now, ano ba ang rule pag pribadong tao ang biktima ng paninirang puri? Pag pribadong tao ang sinisiraan sa social media, automatic na libel na po iyon. Hindi na kailangang patunayan pa na ito ay paninira sa kanyang reputasyon. Malice is presumed, ika nga. It is enough na ang defamatory statement ay maaaring magdulot ng kahihiyan o pagkasira sa dangal o karangalan ng isang tao. Now, punta naman tayo sa mga public figures. Sino ba ang mga public figures? Sila po yung mga tao na kilala ng publiko dahil sa kanilang mga ginagawa tulad ng mga artista, mga atleta, mga halal at appointed na opisyal sa gobyerno, mga kandidato sa eleksyon, mga social media influencers at vloggers na may maraming tagasunod. Sila din yung mga taong involved sa usaping pampubliko tulad ng mga sikat na news anchors, journalists, mga opinion writers, mga leader at tagapagsalita ng mga national at malalaking organisasyon at mga malalaking negosyante. Question: kung public figure ang biktima ng paninirang puri, is the rule the same as in the case of libel against private individuals? Kung public figure ang target ng paninirang puri, we have to make a distinction. Kung ang sinabi laban sa public figure ay may kaugnayan sa kanyang activities o gawain bilang isang public figure, kahit na defamatory by nature pa ang mga sinabi laban sa nasabing public figure, hindi po automatic na libelous na agad. Kailangan pa hong patunayan ng public figure ang actual malice. Ano ba ang actual malice? Dapat patunayan ng public figure na sinabi ito ng akusado o ng author ng defamatory statement na alam niya na ito ay mali o walang pakundangan ang kanyang pagwawalang bahala kung ito ay totoo o hindi. The public figure must prove that the author of the defamatory statement knew that it was false or he showed reckless disregard whether it was true or not. If the public figure concerned is able to prove actual malice, only then can the author of the defamatory statement be held liable for libel. For example, si Pedro at Juan ay mga vloggers. Sila ay mortal na magkaaway sa social media. Inaatake ni Pedro si Juan. Tinatawag niyang sinungaling at fake news peddler si Juan dahil nagbibigay daw ito ng maling impormasyon sa social media. This is libelous per se, pero dahil public figure si Juan at ang mga atake laban sa kanya ay may kaugnayan sa kanyang sinasabi o ginagawa sa social media, kailangan pang patunayan ni Juan ang actual malice. Pag hindi napatunayan ni Juan ang actual malice and instead napatunayan ni Pedro na talagang sinungaling at nagpapalaganap ng fake news si Juan, maa-absuelto po si Pedro, meaning hindi siya mako-convict for libel dahil kino-consider ito as fair comment on matters of public interest. Pero kung ang defamatory statement ay tungkol lamang sa pribadong buhay ng nasabing public figure at walang kaugnayan sa kanyang pampublikong papel, hindi na kailangang patunayan pa ang actual malice. Malice is presumed from the defamatory statement. In other words, the rule will be the same as if he were a private person. For example, magkalabang mortal ang mga public figures na sina Vlogger A at Vlogger B. Gumawa ng expose si Vlogger A laban kay Vlogger B kung saan pinalalabas niya na manyak at bisexual itong si Vlogger B. Pero ang problema sa expose ni Vlogger A ay walang dinisclose si Vlogger B tungkol sa kanyang sexuality. Meaning, pinatili niyang pribado ang kanyang sexual life kahit na siya ay isang public figure. Question: magiging liable ba for libel si Vlogger A? The answer is yes, because this is downright libelous per se. There is no longer any need to prove actual malice because malice is presumed from the defamatory statement.
Tandaan po natin na kahit na sila ay mga public figures, may karapatan pa rin ang isang public figure sa kanyang privacy pagdating sa mga personal na usapin. Ang mga pahayag tungkol sa kanilang pribadong buhay na hindi na kinakailangan, may mali siya o sadyang ginawa para lang sirain ang kanilang reputasyon ay hindi protektado ng freedom of speech. Mag-ingat po kayo dahil pag na-convict kayo sa cyber libel, pwede po kayong makulong ng hanggang 8 years. So yan lang po ang lesson natin for today and see you in my next video. Happy New Year po sa lahat. Maraming salamat po.